Good evening, Pilipinas. Good evening, Luzon, Visayas at Mindanao. At muli po tayong nagbabalik sa atin pong pansamantala pong naputol na pag-uusap ngayon pong gabi. Dahil nga sa isa pong accomplishment ngayon ng atin pong PNP, kung saan sila po ay nakahuli ng isang masasabi nating miyembro ng LGBT o isa pong bakla na nahuli ngayon sa nahuli sa Pure Gold o doon sa McDo na doon nag-aabutan ng droga. Kaya tayo po ay nag-witness at isa pong opisyal o kagawad sa Barangay Rosario. Kaya muli po tayong nandito ngayon para po ituloy po natin yung atin pong mga usapin. At ang layunin po ng atin pong live broadcast dito po sa Facebook ay maging makatotohanan at makapag-contribute po ako sa inyo. Sariwain ko po sa inyo pong mga puso ang mga binitawan pong mga salita ng atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa atin pong mga kababayan sa kinakaharap pong pagsubok ng atin pong bansa, lalong-lalo na po ito pong problema ngayon sa COVID-19. So ako po ang inyo pong Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan, Charlie Mahusay Tupas, na kung saan ay sasariwain po natin ang mga programa ng atin pong gobyerno sa pangunguna po ng atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na kung saan ay ipapakita po natin sa atin pong mga kababayan ang pagkakaisa. Dahil ito pong nararanasan po natin ngayong maging sa mga oras na ito ay ang atin pong kapulisan ay pinapatupad po ang kanila pong tungkulin para po bantayan yung mga exit, entrance ng bawat bayan, na kung saan ay ipinatupad na nga po itong enhanced community quarantine. Yung pagpapalawig o pagpapalawak ng atin pong bansa. Ito po, ang layunin nito ay mabantayan po ang kalusugan ng atin pong mga kababayan. So ngayon pong gabi, ang oras po natin ay 10:45 ng gabi. Alam ko pong kayo po ay gising pa dyan. Yung iba po dyan ay maaaring kayo po ay nag-aalala. Maaaring kayo po ay nag-iisip kung ano po yung mga gagawin po ninyo bukas. Yung iba po dyan ay papasok sa kanila pong mga trabaho. Pero ganun pa man, ito ay para sa atin pong lahat. So, kaya nga po, sinabi nga po kanina ni atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya po ay nananawagan sa publiko na sumunod at huwag maging pasaway sa panahon ng COVID-19, dahil ito po ay isang emergency na kung saan ang kalaban po natin dito ay hindi po natin nakikita. Hindi ito physical battle, kundi ito po ay isang sabi nga, mabuti nga daw yung AIDS, yung sakit na AIDS, dahil bago ka mahawaan ay makikipagtali ka muna sa either babae o lalaki. Ito po ay laway lang po ang magiging dahilan ito para po tayo po mahawaan ng sinasabi po nitong virus, itong sakit na ito. So ngayon po ay gusto ko pong mangumusta sa lahat ng ating pong mga kababayan. Live po tayo ngayon. Pero ganun po man, bago tayo tumalakay ng mga napapanahong issue, lalong-lalo na po yung pagsariwa po natin sa ginawang pagpupulong ng ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga interagencies po ng kanyang nasasakupan. Kasama na po dyan yung ating pong mga matataas na opisyal ng sundalo, ng ating pong kapulisan, yung kanyang mga kabinete, at kasama na po dyan yung mga media man,
na kung saan ay nakapaligid po sa kanya upang ah, ipahayag yung pong mga batas na dapat pong ipatupad ng atin pong mga elect officials ng atin pong bansa. Hindi lamang po sa isang bayan, kundi sa buong bansa. At sa mga oras na ito talagang napakahirap ng atin pong sitwasyon. Dahil nga po, tayo po ay naka-quarantine, ibig sabihin yung enhanced community quarantine ay ang sinasabi po ng atin pong Pangulo ay kung maaari po ay wag na po tayong lumabas ng bahay, wag na po tayong umalis kung saan kung ang iniisip naman po natin ay magliliwaliw lang po tayo, mamamasyal sa mga mall dahil hanggang maging ang mga mall po ngayon ay meron na pong mga batas o resolution na ito po ay nakasarado na rin maliban po doon sa mga mall na sinasabi po rito na kapag tayo po ay mangangailangan ng mga bilihin po natin ay pwede naman po tayo lumabas at mabibili po natin yung ating pong mga pangangailangan. Kaya lang po, syempre po bilang tao at yung ating pong nakasanayan na lagi po tayong mga nasa labas, nakikisalamuha sa kung sino-sinong pong mga tao, lalong-lalo na po yung mga matataong lugar, ay iniiwas nga po muna. Dahil nga po, mayroon pong sinasabi po ang ating pong Pangulo na yun pong social distancing, yung kailangan may agwat. May agwat po yung bawat tao na sa atin pong paggalaw, sa atin pong pagkilos, kung saan man tayo pumunta, kailangan meron po tayong distansya sa ating pong mga kababayan para hindi po makahawa kung meron mang nagdadala ng sinasabi pong virus ay hindi po mahawaan ang bawat isa. So, pero ganun pa man ay sa oras na ito, nais ko muna pong pasalamatan ang atin pong mga masisipag na mga kapulisan sa bawat bayan. Kasama na po dyan yung atin pong mga barangay health worker, kasama na po dyan yung nasa sabi nating bantay kalusugan kasi hindi lamang po yung tinatawag na thermal scanner dahil meron po silang mga gamit lahat ng mga kababayan po natin kahit sa mall andyan po yung ini-scan po yung ating noo para natitingnan po, namomonitor po yung atin pong temperature, kung tayo po ay mayroon pong lagnat, kung mayroon po tayong daladalang sakit sa ating pong mga katawan. So, ang dami na nating viewers. Salamat po sa mga nanonood po sa atin ngayon. At mamaya po ay atin pong babanggitin yung inyo pong mga pangalan. Salamat po sa inyo pong panonood sa atin pong live broadcast sa Facebook. Pero bago po yan, nais ko muna pong magbasa sa inyo ng isang scriptures na kung saan ito po hinango po natin sa salita ng Diyos sa Psalms o Awit 112 verse 7 na ang sinasabi po rito, siya'y hindi matatakot sa mga masasamang balita, ang kanyang puso ay matatag at tumitiwala sa Panginoon. So ito pong mga salitang ito ay isa pong pwede nating paghugutan ng lakas. Dahil sa panahong ito, sa panahon ng problemang ating pong kinakaharap sa ating pong bansa, ay wala po tayong pwedeng sandalan dito. Wala po pong pwede tayong pagkatiwalaan o lapitan, maliban po ang Diyos na siyang lumikha sa atin, Diyos na siyang nakakaalam ng ating pong buhay. Dahil wala pong hangad ang Panginoon na tayo po ay magdala ng mga virus o anumang sakit sa atin pong mga katawan. Dahil ang sabi po rito, ang Diyos po ang tagapagtanggol po natin. Ang Diyos po ang dakilang manggagamot natin. Ang Diyos po ang siyang handang makinig. Handang makinig kung anuman po ang dala-dala nating mga suliranin sa ating pong mga sarili. Higit sa lahat sa ating pong bansa. Kaya nga po sa mga oras na ito ay isa pong challenge po ito sa atin doon po sa mga tao na nagtitiwala po sa Panginoon. Kahit ano pong balita, ano pong mga problema, kaliwat kanan, harap at likod, kung tayo po ay hindi natatakot sa masasamang balita, ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon, alam po ninyo,
kahit na isang galos ng ating pong mga katawan ay hindi po pwede pong makapanaig sa atin. Bakit po? Mas higit pong makapangyarihan ang Diyos natin kaysa virus. Kaya sa mga oras na ito, salamat po. Sana po itong mga salitang ito ay sa atin pong pagtulog, sa atin pong buhay, ay atin pong sariwain ito sa ating puso. Number 1 po yung atin pong pagtitiwala. Wala po tayong, sabi nga dito, wala pong cure ito eh. Wala pong gamot, ha? Marami pong mga sinasabi dyan na mayroon na pong gamot na natuklasan para po malunasan po ito at lumayas na sa atin pong bansang Pilipinas ang nasabi pong COVID-19, yung novel coronavirus 2019. Pero hindi lang naman po bansang Pilipinas ang nakakaranas nito. Halos global po ang nakakaranas po ng nasabi pong problema. Kaya lang po, doon po sa iba-ibang bansa, hindi ko na po isa-isahin yung mga bansa na ito, nandun po sa kanila yung disiplina, nandun po sa kanila yung pagpapasakop sa kanilang gobyerno. Hindi po sila lumalaban sa gobyerno. Wala pong mga sinasabi po nating pagtungayaw, yung paglaban sa gobyerno, yung mga nasa ibang bansa. Kung ano pong sinabi ng gobyerno, ano pong sinabi ng batas, ano pong sinabi ng kanilang presidente, ay sumusunod sila. Pero ang nakakasakit nga naman ng loob, kasi dito sa atin, ating pong bansa ay puro reklamo. At masaklap dyan ay sinisisi pa natin ang ating pong Pangulong Duterte, ang ating pong tagapanguna ng ating pong bansa. Kaya nga po ay sana po sa atin pong pagtulog, sariwain po natin ang mga salita na sinabi po ng ating pong Pangulo. Alam po ba ninyo na ang ating pong Pangulo ay inatasan na lahat ng sangay ng gobyerno. Maging ang mula sa pinakamababang kapulungan yung ating pong mga barangay chairman, siya mismo ang nagsabi na wag natin o wag ninyong pababayaan ang mga responsibilidad ninyo sa inyo pong mga nasasakupan. Kasama po dyan ang ating pong mga mayor sa ating pong bansa. At higit sa lahat, siyempre, yung ating pong mga pulis na kanyang idineploy doon sa mga exit entrance sa bawat bayan para po yung taga-ibang bayan, taga-ibang lugar ay hindi na makapasok. Kung meron man, ay meron pong tinatawag na credential o identification na meron siyang mahalagang sadya doon sa bawat bayan. Pero kung ibig sabihin niyo yung lang sabi nga atin pong Pangulo na wala naman pong ginagawa, wala naman pong sadya, ay nandoon pumupunta ka sa iba't ibang bayan, iba't ibang lugar, yun po ang iniiwasan natin. Yun po ang kanyang sinasabi na dapat maiwasan. So kailangan lang po ay manatili sa tahanan, at ang sabi po rito ay yung atin pong mga kababayan ay maging mahinahon sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, ang ating pong mga kababayan ay kailangan marunong pong magpasakop. Hindi po puro reklamo. Hindi po usapin ito ng mga sama ng loob, anuman po mga pagkukulang. Ano po ba ang mga na-contribute po natin sa ating pong pamahalaang bayan? Ano ba ang mga na-contribute po natin? Ano bang may tutulong po natin? So, sana po ay iwasan na po natin na magtungayaw. Katulad yan, bakit daw ay hindi mga doktor ang mga nasa kalsada, yung mga nag-checkpoint? Hindi naman po ano yun eh. Ang tawag po din, hindi naman po hospital. Ang mga doktor po natin ay nasa hospital. Ang mga nurses po natin na nasa hospital para alagaan, bantayan yung mga may sakit. Pero yung mga pulis po natin, kasi checkpoint po yun, sila po yung inatasan ng ating pong Pangulo, sa bawat bayan, sila po yung kailangan magbantay sa katahimikan at kapayapaan ng ating pong bansa. Pero maliban doon, siyempre, may mga health worker sila, may mga barangay health worker, at kasama po dyan yung sa mga rescue. Kasi kapag meron pong mga pagkakataon na meron pong mga kababayan tayo na dumaan sa scanner na meron pong sakit, siyempre po, sila po yung tatawag ng ambulansya. Di po ba? So,
Kaya nga mga kababayan, sa mga panahong ito, wala po tayong dapat gawin, kundi magmuni-muni po tayo. Yung inyo pong mga anak, ay inyo pong bantayan. Huwag niyo po ninyong hayaan na ito po ay pag-alagala sa gabi, pag-alagala sa araw. Dahil siyempre, katulad nito, dineklara po na wala pong pasok ang ating pong mga estudyante. Pwede po sila mag-review sa loob po ng ating pong mga tahanan. Pero hindi po yung sinasabi po rito na kung saan-saan po nakakarating yung ating pong mga anak. Bantayan po natin. Dahil unang-una po, kung hindi man ngayon, bukas, ipapatupad na po ang pangkalahatang curfew. Yung pangkalahatang curfew na kung saan pagdating po ng alas 8 ng gabi, ay wala na pong mga kabataang naglalakad sa kalsada. So, napakaganda po, ng atin po mga pinag-uusapan. Dito po sa lahat ng mga viewers po natin, kung meron pong kayong mga comments o di kaya meron po kayong mga gusto pong tanong, ay pwede po ninyong i-type dito po sa ating pong TV screen, para po mapag-usapan po natin. Okay, sa mga oras na ito, nanonood si Justin Lacson. Thank you so much for watching, Justin. At syempre po si Ate Beth Sarinas, dyan po sa Cavite. Kamusta na po dyan, Ate Beth sa Cavite? Balita ko po ay maging dyan sa inyo pong lugar ay nandun din po yung community quarantine, yung pagpapatupad po para po secured po yung ating pong mga pamilya at gumagalaw po yung ating pong mga kapulisan para mabantayan po yung ating pong mga kapayapaan, yung kapayapaan po natin sa ating lugar. So, yun po, nanonood din po si Kagawad Dayan. Good evening po, Kagawad Dayan, Herbacio. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre, si Maribel Nelson is watching from saan ba nakalipat na ba yung Sweden o nasa Europe? Nasa Europe si Maribel Nelson. At siyempre si Ate Beng Murillo, good evening po sa inyo. Hello, hi sir. At si Lisel Paler is watching. Kumusta naman kayong lahat dyan? Sabi ni Maribel Nelson. Okay naman kami. At siyempre sila mama nasa Kainta. Nandun sila. Wala sila sa bahay ngayon. Kaya kami kumpleto rito sa bahay ngayon sa Montalban. At sabi rito, pwede po ba pumunta ng bayan bukas, sir? Or hindi totally pwede lumabas ng bahay? Salamat po sa sagot. Pwede po pumunta ng bayan. Pwede po. Basta mahalaga po yung inyong sadya. Meron ba kayong bibilhin? Wala naman pong problema. Kasi pangangailangan po yan. Dahil dito po tayo sa isang lugar. Ang malaking question po, kung ikaw ay nakatira sa isang bayan at pupunta ka sa isang bayan, yun po ay dadaan ka sa isang talagang masasabi nating butas ng karayom na bago ka makalabas, baka exit o tuloy do sa pupuntahan mo, meron pong checkpoint na titingin, magtatanong sa inyo kung saan kayo pupunta, at meron pong maglalagay po sa inyo yung thermal scanner para i-scan kung meron kang lagnat o meron kang di kaya dinadala mo yung sinasabing virus. Yun po yun. Ayan po ang sinasabi po na pinapatupad po ng atin pong Pangulong Rodrigo Duterte, maging sa iba't ibang bayan na nangangasiwa ng kayusan. At syempre po si Pastor Ewel Valdevella. Good morning po sa inyo, Pastor Ewel Valdevella. Yan, magandang gabi po sa inyo. Salamat po Sir Tupas sa concern po sa ating mga kababayan. Joshua Lisore, inaanak, kumusta dyan sa abroad? Saan ka ngayon, inaanak? Inaanak, kumusta? Si Joshua Lucero, siya po ay nasa ibang bansa. Ito po ay nakasakay sa barko. Joshua, kapag meron kang problema, wag kang mahiya, wag kang mag-atubili na tumawag sa ninong mo.
para naman siyempre namomonitor natin kung ano yung sitwasyon mo dyan sa ibang bansa. Kasi hindi lang naman dito sa bansang Pilipinas ang nakakaranas nitong COVID-19. Buong bansa po ay talaga namang dahil ito po ay sabi nga ni ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito po ay sumasabay sa hangin yung virus. At hindi lamang po yan, meron pong balita, sana po fake news ito, wag naman mangyari dahil ito nga pong sinasabi pong COVID-19 ay talagang sinadya ng matataas na opisyal ng bansa, galing sa ibang bansa. Hindi ko nababanggitin kung anong bansa. Kasi sana nga po ay hindi totoo na ang purpose nito ay bawasan yung populasyon ng ating pong mundo, na kailangan munang may mamatay na 100 million na tao bago mailabas yung gamot nitong coronavirus, yung COVID-19. Sana hindi naman. So, ibig sabihin, mga kababayan, kapag ganito po ang purpose ng matataas na opisyal na yan, nagmula ang coronavirus sa ibang bansa, kung yan po ang purpose na yan, abay, candidate po tayo. Candidate po tayo sa kamatayan. Candidate po tayo. So, anong dapat natin gawin? Dapat umiwas tayo. Protektahan po natin ang ating pong mga sarili, protektahin natin ang ating pong mga pamilya, yung ating pong mga anak, para hindi po tayo masama doon sa tinatarget nilang 100 million na kailangan mawala sa mundo. Di po ba? So, kailangan po ay maging aware po tayo sa paligid po natin. So, tuloy-tuloy po ang operation din po ng ating pong PNP, ng ating pong PNP, ng ating pong mga health worker sa ating pong barangay para po magbantay hanggang sa ngayon. Actually, kararating ko lang po dahil nga po pinuntahan po tayo ng ating pong mga kapulisan para po mag-witness nga po doon sa nahuli nilang nagbebenta ng drugs sa McDonald dito po sa Pure Gold. Ang masaklap doon, mga kababayan, hindi pa taga rito sa Montalban, yung tao na nahuli. Alam po ba ninyo, taga Payatas, dumadayo lang dito. Dito po nagtatransact. Dito po nakikipag-transact doon sa mga maling gawain. So, anong mangyayari sa atin? Hindi po ba? Na sa kabila ng pagsisikap ng ating pong pamalang bayan, katulad yan, ating pong Mayor Tom Hernandez dito po sa bayan ng Montalban, dahil dito po tayo, wag na po tayong lumayo. Sa bawat bayan, sa kabila ng pagsisikap ng ating po mga mahal na mayor, ng ating po mga hepe, kapag meron po mga taong ganyan na dumadayo para sirain ang dangal ng ating pong mga kababayan, lalong-lalo na pa, syempre, hindi lang naman po sila ang dadala ng lagim, ang nabibiktima nila dito sa atin, sa mga kababayan natin, yun ang pong mahirap. Pero binabalaan natin sila dahil unang-una, yung pong mga taong gumagawa ng ganyan, hindi po talaga nagpa-prosper. Bakit? Mali pong gawain labag sa batas po ang kanilang ginagawa Di po ba? Di po ba? So, ibig sabihin, sila po hindi po nagtatagumpay doon sa mga maling gawain nila. Hanap buhay nila, drugs, nagbebenta ng drugs, madaling pera. Di po ba? Pero, congratulations sa mga kapulisan po natin, lalong-lalo po yung mga intel po natin dito dahil namomonitor kagad yung mga taong nais dungisan yung pagsisikap ng atin pong mga barangay chairman, ng atin pong barangay maging drug-free. Maging drug-free. Pero lingid sa kaalaman natin, may mga dayo para dumihan. Pero hindi po sila nagtatagumpay, mga kababayan. Kaya katatapos lang ng atin pong inventory sa proper. Kaya kararating ko lang po ngayon. So ngayon po ay isa pong babala sa ating pong mga kababayan. Isa pong babala sa ating pong mga kababayan na ito pong kinakaharap po nating problema, ito pong COVID-19 ay kailangan po nating magtulong-tulong Magtulong-tulong po tayo. Huwag po nating dalahin ang ating po mga sarili sa
pagsisisihan po natin sa huli. Kaya nga po, marami po mga advisory ang Department of Health para sa COVID-19. Kung gusto po ninyong malinaw na detalye, malinaw na mga accurate information, bisitahin po natin ang Facebook page ng https www.facebook.com ng official ng atin pong DOH government. So yun po, mag-research po tayong mabuti para po hindi po tayo naliligaw at hindi rin po natin nasisisi yung atin pong gobyerno. Kaya doon po sa advisory para sa COVID-19 information, kailangan po natin bisitahin po ang Department of Health website, yung https www.doh.gov.ph 2019 dito po sa INCOV, So para hindi po tayo naliligaw. So ano po yung mga binibigay po sa atin mga information dito? Sabi po rito, advisory para sa impormasyon ukol sa COVID-19, tumawag sa DOH hotline. Meron po silang number na ibinigay po sa atin dito, yung 8651-7800, local 1149, and das 1150. So, yun po ang mga hotline number po na binigay po sa atin ng Department of Health kapag mayroon po tayong mga katanungan. Gusto ko pong ulitin sa inyo, doon sa mga gusto po ninyong makakuha ng mga accurate information ukol sa COVID-19, tumawag sa DOH hotline 8651-7800, local 1149, then 1150. Yun po ang mga pwede nating kontakin kapag meron po tayo mga katanungan. Wag po tayong tsaka yung pong mga basta-bastang balita na tayo kagad ay kumakagat doon sa mga balita na minsan ito po ay naaantig, nadadala po yung atin po mga sarili, huwag tayong maniniwala agad. Kailangan po nating kumuha, magtanong, kasi hindi po masama na tayo po ay mga mapagtanong, hindi po masama na tayo po ay mapagsiyasat, at syempre po, hindi po masama na tayo po ay nag-iimbestiga para hindi po tayo maligaw. Unang-una na po, yung ating pong mga kaligtasan ng ating pong pamilya, wag po natin isapalaran. Wag po natin isapalaran. So, yun. Ano po yung mga advice? Yung pong mga kababayan po natin, syempre kapag masipag, kapag marami kang mga ginagawa, ay ang ating kamay po ay nalalagyan ng germ. So, ibig sabihin, virus. O kailangan natin po regular na maghugas po tayo ng ating pong mga kamay gamit ang sabon, tubig, sa loob ng 20 minutes o 20 seconds ay lagi pong yung ating pong mga sarili ay lagi pong malinis bago po tayo humawak sa pagkain o bago po tayo yung ating pong daliri sa ating pong ilong, sa bibig o sa kamay, sa tenga. Kailangan po ay binabantayan po natin ang ating pong mga sarili. So, sabi nga po rito, ang DOH COVID-19 ay advisory, itinaas na po sa code red level ang alert system para sa COVID-19. Sundin ang mga gabay ukol dito. Lahat ng mga kababayan po natin, wag po natin ipagpilitan yung sa tingin po ninyo ay mabuti, yung pala ay ikapapahamak po natin. So thank you for viewing po sa atin po mga kababayan po sa Barangay Macabod, Rodriguez, Rizal, Barangay Macabod. Thank you for watching. Pasensya na po dahil alam ko pong umaasa po kayo kanina na tayo po ay magbo-broadcast sa Novaliches sa studio, talagang hindi po nangyari dahil nga po sa napakahigpit. Although nasa media po tayo, pero mahirap naman po na ipinapakita po natin na meron pong palakasan dahil yung pong mga tao naman ay nakapila, yung iba-ibang motor at iba't ibang sasakyan
ay hindi po natuloy yung broadcast po natin kanina sa studio sa Novaliches, yung programa pong Ispay ng Bayan. So pasensya na po, Kapitana Judith Gandia, sa lahat ng inyo pong mga kagawaran o kagawad ng Barangay Makabod, sa lahat ng mga opisyalis mo dyan na nakaabang kanina sa atin pong programang Ispay ng Bayan kanina ng alas 10 ng umaga. So, pasensya na po dahil ang studio rin po namin, yung may-ari ng studio ay nagkaroon din po ng paghihigpit dahil syempre hindi nga naman lingid sa kaalaman po natin na marami po tayong nakakahalubilong mga tao at bigla tayong pupunta doon sa studio, magbo-broadcast. At syempre, yung asawa po ng may-ari ng studio na si Ronald Bula, siya po ang nasa engineer technician, nasa technical, nag-iingat din doon sa labas-pasok na pumapasok doon sa kanila pong tahanan. Kaya nga yung nag-advise po na kung maaari ay sa ngayon po ay wala pong mga broadcast, lahat ng nagbo-broadcast yung mga broadcaster. Pwede kami magbato ng balita dito sa labas ng himpilan. Pero sa ngayon, habang hindi pa po naayos yung problema na kinakaharap ng ating pong bansa, ay isa lamang po ang broadcaster na nandun, yung pong mismong may-ari ng studio. Yun po yung advice niya. Ano po? Siyempre, congratulations po sa Barangay Makabod, yung ginawa po ninyong Barangay Assembly, sa mga accomplishment po ninyo, sa lahat ng mga ginagawa po ninyo sa barangay, pagsusumikap, yung Barangay Assembly, kaagapay sa matiwasay at ligtas na pamumuhay. Ito po ay ginanap noong March 14, alas 7 ng umaga, talaga naman, 7 o'clock ng umaga, nagsimula ang kanila pong Barangay Assembly, Assembly Day, Barangay Assembly Day. Barangay kaagapay sa matiwasay at ligtas na pamumuhay. So, congratulations po sa inyo, makialam, makilahok at makiisa. Yun po ang kanila pong programa. At yun nga po, tinalakay nila ang mga pinasalamatan nila, yung mga programa, yung mga ginawa nila at yung mga gagawin pa. At syempre, pagdating po sa communication ng Barangay Makabod ay hindi na po mahirap abutin. Dahil unang-una po ay meron din pong bagong sasakyan na handog ang ating pong Mayor Tom Hernandez pagdating po sa feasibility or sa mabilis na action ay meron na pong bagong service na naman sila sa Barangay Makabod. So, congratulations po sa inyo Honorable Barangay Chairwoman Judith Gandia at sa lahat po ng inyo pong mga kagawad at lahat ng mga opisyalis po ninyo. Ayun, nanonood din po si Ma'am Belen Baston Palermo. Yes, good evening po sa inyo. Ma'am Malen, Malen pala. Okay, Ma'am Malen Baston Palermo, good evening po sa inyo. Baka meron po kayong mga tanong na samantalahin po natin yung pagkakataong ito. Siyempre sa atin Nancy Tupas Soridico na nasa Australia rin po, nanonood ngayon. Thank you for watching. Kumusta dyan Ate Nancy sa inyong lugar? Naka-quarantine din po ba kayo? Pinapatupad din po dyan yung community quarantine dyan sa Australia. Ano po yung panuntunan dyan sa batas ng Australia? Pwede po bang bahaginan mo kami? Ate Nancy, pwede bang i-text sa amin o ditong ibigay na mensahe para meron din po tayong mga accurate information dyan sa Australia. At si Ate Lisel Sarmiento is watching. Thank you so much for watching. At ganoon din si Liz Caporo, Pacheco Caporo, Liz Pacheco Caporo is watching. At si Antonio Taichuan Ordonia is watching. Marami pong salamat sa inyong panonood. Good PM, sir. Sabi po rito. Si Ate Elizabeth Bibiano Marquez II is watching. Ayan. At ganoon din si OIC Magalso ng Area 4 dito sa Barangay San Jose. Kumusta po? Sir Magalso, alam kong
kung maaari, hindi na tayo matulog, ano, para mabantayan lamang po natin yung ating pong mga kababayan. Siyempre, concern po tayo sa ating lugar para po sa kaligtasan ng ating po mga mahal sa buhay. Siyempre, Sir Jonathan Lisandro Largadas, nice sir. Yan. Marami pong salamat sa inyo pong pag-appreciate kay Ma'am Yoli Santos. Yoli Santos, Obin, is watching. Ay, Sis Yoli, yan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ito po ay sinikap ko lang pong makapag-live po tayo sa kahit man lang sa Facebook na atin pong maipaalala sa atin pong mga kababayan na wag po tayong magpadala sa atin pong mga damdamin na sa tingin po ninyo ay tama, yun pala ay ito naman po ay pagsisisihan po natin sa bandang huli. Kaya wala pong masama doon po sa mga nag-iingat. Pastor Marlon Rela is watching. Good evening sa iyo, Pastor Marlon. Baka meron kang gusto pong ma-share sa ating pong mga kababayan ngayong gabi para bago sila matulog ay mapanatag sila, no? Mapanatag sila sa kanilang mga puso na ang ating pong buhay ay wag nating isapalaran. Mas maganda pong magtiwala tayo sa ating pong Panginoon na siyang nakakakita sa ating pong mga puso. Kasi ang masakit nga rito, marami tayong mga kababayan tatawag lamang sa Panginoon kapag 50-50 na yung kanila pong buhay. Maalala lang nilang Diyos kapag sila po ay 50-50 na, yung naghihingalo na. So, yan po ang masakit dito eh. So, katulad nito, maging ang ating pong Pangulo ay wala po siyang maibigay na eksaktong gamot na maliban dun sa mga advice, yung pong mga medical prescription or specific na gamot, wala pong binibigay ang ating pong Pangulo. Kasi ang sabi nga rito ang makakagamot lamang po nito yung ating pong mga sarili. Ayon po yan sa atin din pong pag-iingat. Pag-iingat ng ating pong mga sarili. Kaya po, nakikiusap siya doon sa mga opisyal ng gobyerno mula sa atin pong mga tatas na opisyal mula sa, syempre, unang-una na po yung mga kausap niya kanina. Yung mga kabinete niya, nandoon yung mga matatas na opisyal ng sundalo, PNP, yung mga undersecretary, yung mga senator. Syempre, nakamonitor na rin po yung ating po mga governor, mga congressman, at pababa niyan down to mayor at sa atin pong mga kapitan. Kaya nga sabi po rito ng ating pong Pangulo, kayong mga halal ng gobyerno, kayong mga mayor, kapitan, kapag takot ka lumabas at hindi mo tinitingnan yung pangangailangan ng inyong nasasakupan, abay, wala kang karapatan maglingkod. Wala sa buhay mo yung tawag ng paglilingkod dahil takot kang mamatay sa problema na kinakaharap ng ating pong bansa. Lalong-lalo na yung kapakinabangan ng inyong mga kababayan. So, yun po ay naka-address sa lahat, hindi lamang po sa isang opisyal, para sa lahat po yan. Kaya nga po, paalala po sa lahat ng ating pong mga kababayan, marami pong nagsasabi, marami tayong mga nakukuhang din mga tanong na papaano na kapag hindi nga naman po sila makalabas ng bahay, ano po yung kakainin, papaano na po yung mga kababayan natin na umaasa lamang sa araw-araw na sahod o kaya kasi meron yung no work, no pay. Kapag meron pong ganun na mga kababayan natin, wag po kayo mag-atubili na lumapit sa kinaukulan. Kung saan ka nakatira, kung anong barangay ka, kung anong bayan ka, siguro naman a-accept o tatanggapin ng atin pong mga mahal na mayor, mga kapitan, kung ano yung problema nila natin. Hindi yung tayo po ay sinisisi po natin yung ating pong mga nanunungkulan sa ating pong gobyerno. So siguro naman hindi matitiis na hindi po isupply yung mga pangangailangan ng ating pong pamilya. Sabi nga ni Pangulong Duterte, meron na siyang inutusan na katulad si Undersecretary Guevara na pinabababa niya sa mga
bayan at mga barangay na pinamomonitor niya yung pong mga kababayan nating walang-wala. Malay nyo, bukas, bukas ang umaga, o sa isang araw, darating sa iyong bahay, kakatuking ka ng biyaya para sa pangangailangan mo sa iyong pamilya. So, magtiwala lang po kayo, manalangin po kayo, dahil ang Diyos po ay hindi natutulog, God will provide sa atin pong mga pangangailangan. Yun pong napakaganda rito na tayo pong mga kababayan, kaya yung imbis na tayo po yung manisi, mag-isip po tayo kung paano po tayo makatulong sa atin pong gobyerno. Mag-isip po tayo, pag-isipan po natin kung ano po yung ating pong maitutulong sa atin pong mga kababayan. Mas maganda pa. Imbis na tayo po mag-murmur o di kaya magreklamo kung ano po yung mga sasabihin natin against the government. Kaya pati nga mga NPA, mga kababayan po natin, mga NPA, kapwa Pilipino, na ihinto mo na yung ceasefire, ihinto mo na yung putukan sa kabundukan, ihinto mo na yung labanan. At ang sabi ng ating pong Pangulo, bumaba kayo, tumulong kayo sa pangangailangan kung nasaan kayo doon sa inyo pong mga kababayan. At gagantimpalaan kayo ng ating pong presidente. Siyempre, mamomonitor yan. Mamomonitor kung ano yung mga galaw natin. Yan po, maraming pong salamat. Marlon Reyla is watching. Danilo Torbeles is watching. Bong Del Mondo is watching. Ayan po. Kami naka-quarantine din. Lockdown kami dito kahit sa kabilang country. Hindi kami makapunta kahit sa Sweden. Ito sabi ni Maribel Nelson, sila po ay nasa Europe. Ang asawa niya ay nasa Sweden. Gusto nilang pumunta sa isang lugar sa Sweden, hindi sila makalabas ng kanila pong tahanan. Ganon din, naka-quarantine din sila doon sa Europe . Okay, di po ba? So, kaya nga po, global po ang problema po natin. Kaya nga po, sana po itong umuugong, itong mga lumalabas sa social media, sana po ay hindi totoo ito . Yung sinasabi po nga, kailangan mayroon munang mamatay na 100 million bago mailabas yung gamot para mawala, parang maglahong bula yung virus, novel coronavirus 2019. Sana panalangin ko, hindi po totoo ito. Kasi kung hindi pa nakikita nila yung 100 million ang namamatay sa buong mundo, isa po tayo doon sa target. Ngayon, makakaligtas tayo doon sa target na yan, doon sa kamatayan na yan, kung aalagaan po natin ang atin pong mga sarili. Ilalayo po natin sa kapahamakan ng atin pong mga sarili. Tama po ba? Okay, Bong Del Mondo is watching. Yan. Ang dami pong mga nanonood sa atin ngayong gabi. Alam ko pong hindi po kayo natutulog pa. Gusto ko pong ulitin ang sabi ni Maribel Nelson, kami naka-quarantine din. Lockdown kami dito. Kahit sa kabilang country, hindi kami makapunta kahit sa Sweden. Yun po ang sinasabi niya rito. Okay, Martires is watching. Thank you so much po sa inyo. Thank you so much po sa inyong panonood. At hi Bro Jolly, God bless. Hi Sis Yoli. Kumusta dyan Sis Yoli Santos, kumusta dyan? Sa inyong nasa Japan ka ngayon, di ba? Balitaan mo naman kami dyan sa kung ano yung sitwasyon niyo dyan. Update lang kahit sa isang maliit kunting mensahe lang dyan sa kung nasaan ka ngayon. Kasi alam ko yun nga, pangkalahatan itong problema na kinakaharap ng bansang Pilipinas, hindi lang naman po dito, kundi maging sa inyo dyan. Ano po ba ang status ng inyong lugar dyan, Sister Yoli Santos? Pwede ba mabigyan nyo kami ng information para naman mai-ano natin sa ating pong mga kababayan? Si Elmo Sumok Basco Junior is watching. Yan po.
si Baby Ems Bitangkol Balba is watching. Yes, marami pong salamat sa inyo pong panonood. Yan, alam ko pong makabuluhan po itong atin pong pinag-uusapan ngayon. Doon po sa mga kababayan po natin na gusto pong magbigay ng mensahe ay inyo pong bigyan ng pagkakataon na atin pong mapag-usapan ngayon. So kaya nga po gusto ko pong sariwain po sa inyo ang panawagan po ng atin pong Pangulong Rodrigo Duterte na siya po ay nananawagan sa publiko na sumunod at huwag maging pasaway sa panahon ng COVID-19 emergency. So ito po ay napaka-delikadong problema na atin pong mga kinakaharap. Sa mga panahong ito, atin pong ipirmi ang ating pong mga sarili sa ating pong mga tahanan. Okay. Siyempre, sa atin pong mga kasabihan nga na kung nandito lang tayo sa atin pong bahay, sa atin pong mga tahanan, kasama yung atin pong mga mahal sa buhay, kailangan nandun na yung mga pagkain. Meron na yung pong mga pagkain. So, normal po yan na wala namang pwedeng pumigil sa atin kapag tayo po ay mayroong gustong bilhin. Kasi nandiyan kayo sa isang lugar. Ang pinagbabawal nga lang po, yun pong kayo ay makikidayo sa isang lugar na wala naman pong mahalagang sadya. Okay, doon naman po sa mga nagtatrabaho, pwede na naman kayong pumasok. Pwede naman kayong umalis ng inyong pong tahanan dahil gusto nyo pong magtrabaho. Pero syempre, dalhin nyo po ang mga kaukulang papeles ninyo, inyong identification, ID, na kayo nga po ay pupunta sa inyong lugar kung saan kayo po pwede magtrabaho. Ayan po. Dito sa Seoul, South Korea, walang curfew o quarantine. Okay, God bless, Sister Yoli. Maganda yung balita dyan. Dito sa South Korea, walang curfew or quarantine. Ayan po ang sabi ni Sister Yoli. Massive testing ang ginagawa ng government nila, kaya napadali ang pag-trace sa mga infected. Okay, massive testing ang ginawa ng government nila, kaya napadali ang pag-trace sa mga infected ng virus. So ano kasi yan kanya-kanyang procedure, yung pamamaraan ng iba't ibang gobyerno ng atin pong mundo. Kaya katulad dyan, wala pong sinasabi po din dyan, wala pong curfew at walang sinasabi pong yung quarantine dahil meron po silang kumbaga maganda yung mga ibinalita mo. At meron din tayong kumbaga na pag nag-i-compare po natin, meron tayong napaghuhugutan ng iba't ibang mensahe dito sa nangyayari ngayon sa atin pong bansa. Okay, so doon po sa may mga mensahe po doon sa may gusto po ninyong iparating at sa atin pong mga kababayan, alam naman po natin, hindi lamang po tayo napapanood sa atin pong bansang Pilipinas, maging sa buong mundo po ay through social media. Itong Facebook po natin ay malayo po ang naabot nito. So alam ko pong ito po ay pwedeng mapanood ng sino man, ng mga opisyal po ng atin pong gobyerno at maging ang atin pong Pangulo, mga senator, si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Manny Pacquiao, o sino man pong mga opisyal ng atin pong gobyerno ay pwede pong maiparating yung mga mensahe po ninyo sa atin pong live dito po sa atin pong Facebook. At syempre gusto ko pong batiin ang atin pong masipag na provincial director, ang atin pong masipag na provincial director, walang iba po kundi si Police Colonel Renato Sanao Alba dito po sa lalawigan ng Rizal, na kung saan ay halos hindi na rin po natutulog para po pangunahan
ang mga programa ng kapulisan sa buong lalawigan ng Rizal at maraming sa iba't ibang bayan nagdi-deploy siya ng mga kapulisan para makatulong pagdating dito sa sinasabi po natin mga checkpoint. Siyempre, nandyan po ang for operation at for monitoring at napakarami po. Siyempre, meron po tayong 13 bayan na nasasakupan ng lalawigan ng Rizal. So, siyempre, through the leadership of our Provincial Director, Police Colonel Renato Sanao Alba, Sir, congratulations po sa inyo. At dito naman po sa Montalban ay hindi naman po nagpapabaya. At halos kagabi nga ay nandun po ay kailan ba? Nung Martes, ano? Ay nung linggo ay nung Saturday pala, sorry. Nung Saturday ay live interview ko po si Police Lieutenant Colonel Rex Perabad Gawiran dahil nga syempre maliban dito sa problema nga COVID-19, tuloy-tuloy pa rin naman ang operasyon ng anti-illegal drugs, siyempre pagdating po sa security measures ng atin pong bayan, saka siyempre sa pangangasiwa niya, ay tuloy-tuloy po ang programa ng atin pong PNP. Nung Saturday, meron pong 8 na nahuli na naman tungkol sa drugs. Nag-inventory po tayo, nag-witness po tayo, 5 sa barangay Burgos at 3 dito sa barangay San Jose. Maliban yung kangina na nahuli sa Macdo, na doon mismo nagtatransact at syempre nakuhaan po ng droga. So, yan po ay isa po yan sa mga dapat natin pasalamatan, i-appreciate sa ating pong mga opisyal na hindi po tutulog-tulog. Yan po ay may mga ginagawa. At hindi lang naman po dyan, nagkabit ibang bayan, San Mateo, kailan lang nagkaroon ng one-time, big-time bypass operation at 7 grupong pinaghihiwa-hiwalay na operasyon. Isipin mo, nakahuli ng 22, 3 babae at 19 mga kalalakihan dyan sa barangay Santa Cecilia. Ano bang barangay ito? Nasa dulo ng dila ko. Pero nandun po ako, isa po ako doon sa mga nag-witness. Kasama ko po si isang pong media na si Tina Aguirre. Ayan, congratulations po sa ating pong mga kapulisan. Sipin mo, sa araw-araw ng kanila pong paglilingkod, araw-araw na kanila pong serbisyo, ay napakaganda ang ipinapakita nila. Kasi nga, sabi nga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bayad tayo, pinapasahod tayo. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po sa sinabi niya kanina, pinasasahod din tayo ng itong mga kababayan natin, itong mga taong ito. Bakit hindi natin maipakita? Bakit kailangan magpakita tayo ng pagkapagod, pagkasawa o panghihina? Imbis na umuwi na sa pamilya, imbis na pagtulog na lang, andyan ka pa, naglilingkod ka pa para sa kapakanan ng ating pong mga kababayan. So, yun po. Isa po yan sa mga magiging inspiration po natin. Masasabi, may mga tao, mga pilosopo, ano naman ang gagawin ko? Anong magagawa ko dyan? Hindi naman ako pulis. Hindi naman ako, simpleng mamamayan lang ako. Simpleng mamamayan ka nga, pero meron kang magagawang tulong. Alam po mo ninyo, pinakamabisa, wala ka mang pinansyal na may abot, wala ka mang tulong, anumang mga material. Iluhod mo lang sa Panginoon na yung pong mga opisyal po ng ating pong gobyerno ay hilingin mo lang sa Diyos na gabayan sila. Patuloy silang bigyan ng karunungan
ng kaalaman, protektahan sila sa kanilang serbisyo para sa kapakanan ng ating pong mga kababayan, ay isa po yan sa malaking tulong nang una pong matutuwa sa iyo ang Panginoon. Dahil meron kang na i-contribute, meron kang na itutulong dahil sa pananalangin. So, marami pong salamat. Pasalamatan natin yung ating pong mga doktor, mga nurses ngayon na nasaan dyan sa hospital, na halos hindi na sila umuwi. Diyan na sila nakatira, magbantay lang doon sa mga kababayan natin. Okay? Yoli Santos Obin, isang lungsod lang dito ang nagka-lockdown. Ang ano bang lugar ito, Sister Yoli? Diago? Diago, yun po. Nagkaroon din pala ng lockdown doon sa doon, nagkaroon din pala. So sa anong nangyari ngayon, si Shirley, anong nangyari diyan sa South Korea na yan? Itong Diago, anong nangyari nung nagka-lockdown? So ano nang status ngayon diyan sa South Korea, yung sinasabi mong lugar na Diago? Diago, yun. Diogo, okay. Intabayan na natin yung sagot dyan, Okay, Mary Rose San Juan is watching. Thank you so much. Vince Canyosa is watching. Okay, marami pong salamat sa inyo pong panunood. Okay, so ano pa ba yung mga dapat nating ipaalala? Ano pa ba yung mga dapat nating ipaalala? Okay, bukas yung inyo pong mga anak, bantayan nyo na po ninyo. Kapag hindi nyo po nabantayan yan, may kukuha dyan, kakarpuhin po yan, baka hanapin nyo, doon nyo makikita yan sa barangay. Kasi ipapatupad na po yan. Papatupad po yan. Kung hindi man ngayong gabi, bukas magkakaroon po ng pangkahalatang curfew doon sa mga kabataan na kailangan wala na pong pag-alagala sa kalsada. Ano po? So, isa po yung mga paalala sa atin. Okay? So, hindi la alam po ba ninyo ang Tagaytay? Ang Tagaytay po ay ang itinawag po sa akin kanina ay actually ang term nga ginamit is lockdown ang Tagaytay. So yung mula doon sa yung Cavite, yung papasok ng Tagaytay, yung exit entrance, yung galing dito ng Laguna, Batangas, ay nandun na po. Gumagalaw na po yung ating pong mga kapulisan doon dahil mayroon pong positive na positive po sa COVID-19 na doon po sa lugar na yon. At baka bukas inyo na pong mapanood niyan sa TV, may broadcast na rin po yan sa mga TV network dahil positive po yon na sinasabi po sa atin. Sabi ko nga, dapat interviewin ko siya ngayon kaya lang siyempre po ay nakakahiya naman, magpapahinga na siya, pero dahil kasamahan nga po nila yon, kaya tinitaya kong totoo yung kanyang sinasabi. Okay, so sana po ay maging sariwa po sa atin, bago po tayo magtapos, maging sariwa po sa ating pong mga puso, sa ating pong mga sarili, na ang COVID-19 ay hindi po ito labang pisikal. Yung gusto ko pong may parating sa inyo. Ang COVID-19 ay hindi po ito digmaang pisikal. Ito po ay digmaan na kung saan nakasalalay po ang buhay po natin, na
sa pamamagitan po ng talsik ng laway, yung virus na yan ay pwede po nating ikamatay. Kaya nga po, sinasabi po rito na yung distansya sa salamuha po natin sa tao, yung social distancing ay pairalin po natin. Syempre, lagi po tayong magsuot ng mask, di ba? Itong ating pong mga mukha ay takpan po natin para yung ating pong mga sarili ay atin pong naisisecure, no? Para po sa mga virus na yan at yung kalusugan po ay mapangalagaan po natin. Siyempre, unang-una na po yung kumain po tayo ng mga masusustansya, kahit yung gulay-gulay nga lang ang gulay dyan, okay. So, yung gulay ay isa po yan sa mga masusustansya. Kaya po medyo maganda po yung mapag-usapan po natin pagdating po doon sa yung ma-boost po o mapapalakas po natin po yung atin po mga immune system. Kasi, syempre, yung mga virus hindi po pumapasok sa katawan ng isang taong malusog at hindi po nagpapabaya. Okay? So, ang sabi po rito, dahil sa mass testing na ginawa nila, na trace, okay. Dahil, inulit po ni Yoli Santos Obin, ang sabi po rito, dahil sa massive testing na ginawa nila, na trace ang mga infected ngayon. Medyo kumunti ang naitatala na nag-positive o di kaya ang mga nakaraan, okay? So, isa po yan sa mga magandang pamamaraan ng South Korea dahil meron silang mga aparato, yung katulad yan, yung pang-check, no? Pang-tingin doon sa katawan ng isang tao, yung aparato na yan. Okay, napakaganda yan. Sabi po rito na Maribel Nelson, lockdown kami dito, Bayaw. 1 month sa Norway. Nakot po, di ba? Patulad yan, yung hipag ko, nasa Norway sila. Isang buwan na silang, isang buwan din silang lockdown. So, kung sila po ay magmamatigas, baka mapapagalitan sila ng gobyerno ng Norway, di po ba? So, ibig sabihin, nagpapasakop sila sa gobyerno nila doon. So, isa yan sa pinakamaganda na lalong-lalo na itong mga pinag-uusapan po natin kasi nabibigyan po tayo ng information. Sabi ni Yoli Santos Obin, in Jesus' name, matatapos na ang virus na yan. Tama po yan, wala naman pong imposible. Nothing is impossible with God kapag tayo po ay nagtiwala po at isinalig po natin ang atin pong mga sarili sa atin pong Panginoon. Kahit noon, mga Old Testament nga, panahon ni Moses, may balang, may mga langaw na dumarating sa nung panahon ni Moses, di ba? Mga sumpa, yung tawag doon. Yung sumpa ang tawag doon. So, pero nagtagumpay naman. Dahil hindi sila natinag sa pagtitiwala nila sa Panginoon. Doon sa kahirapan nilang dinanas, di po ba? So, ibig sabihin, napagtagumpayan nila yon hanggang sila po ay itinawid doon sa Red Sea. Yung dagat, ginawang kalsada para makalaya sila sa pagkaalipin. So, alam kong maganda po ang plano ng Diyos sa atin. Maganda po ang plano ng Diyos sa atin. Maganda po ang layunin ng Diyos sa atin kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito.
Dahil sabi nga po, kung si Satanas, tandaan po ninyo, kung si Satanas ay naparito sa lupa para po mangwasak, manira, pumatay, ang Diyos po ay nagbibigay ng buhay at masaganang buhay. So isa po 'yan sa akin pong pinanampalatayanan o pinaniniwalaan na ang sino mang nagtitiwala sa Diyos ay hindi napapahiya. Yan po. Ang sino mang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi napapahiya at hindi nabibigo. So isalig natin sa Panginoon ang buhay natin. Isa lamang po ang pwede ko pong pangatawanan. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan kaysa sa virus, kaysa sa COVID-19. So, nakikinig din po si Pinsan Karen Karen Feriada Tupas. Yan. Good evening sa iyo, ma'am. Kumusta po ang mga estudyante mo? Di po ba? Masyado akong seryoso ata. Okay. Si Wilfredo Iyas is watching. Nanonood din po siya sa atin. Okay. So, baka meron po kayong mga mensahe. Okay, bukas, tandaan po natin yung po mga lalabas ng inyo pong lugar, ng bayan. Papasok po kayo sa isang bayan, o di kayo Metro Manila, lalabas kayo ng Payatas, ng Litex, papuntang Novaliches, papuntang Quezon City. Okay, so anong dapat natin gawin? Ngayon pa lang, manalangin po tayo, manalangin po kayo. Kahit sa likod lang ng pinto, ay ba'y makikinig po ang Panginoon sa inyo. Paggaling po sa puso ang inyo pong pagtawag. Sabi ni Maribel Dizon, parang warning na ito, bayaw. We have to change. God bless us all. Okay. Warning nga. Paalala talaga ito sa atin. Bakit? Ang mga tao kasi kapag sagana, kapag nakamta na nila na masasabi nilang nasa kanila ng lahat, hindi na nila maalala ang Diyos eh. Di po ba? May mga ganun ang tao eh. Kapag sila po ay punong-puno at masagana, at lalo na kapag napapaikutan sila ng mararangya, ayun po sila, lumalangoy na doon sa karangyaan. Nakakalimutan na ang Diyos. Nakakalimutan na natin ang lumikha sa atin. Kasi, isa nga lang po ang aking pong tinitingnan dito, kung malupit ang Diyos, bawat singhot mo piso, yung hangin na nakukuha mo sa katawan mo, tsaka bawat buga mo inhale, exhale is piso. 2 piso. Ang laki ng babayaran mo sa Panginoon. Dahil, bakit? Nakakahinga ka. Nakakasinghot ka ng walang bayad. Yan po ay biyaya ng Diyos. Bakit mo nakamta ng tagumpay ng buhay mo? Dahil sa karunungan na binigay sa ng Diyos. Bakit mo nakamtan? Bakit mo nakamit ang minimiti mo sa buhay mo? Dahil sa biyaya, lakas, karunungan ng Diyos para sa atin. Pero ang mga tao, kunting kaalaman lang ang yayabang na. Di po ba? Kunting karunungan lang, nagmamalaki na. Kunting kaalaman lang, nagmamagaling na. Di po ba? Ayaw nang tumanggap ng pagtutuwid, ayaw nang tumanggap ng pangangaral. Iyan po ang sakit ng tao. Kaya nga po, ngayon pa lang, wala po tayo may pagmamalaki sa Diyos. Lahat po tayo ay basura sa harap ng Diyos. Pero ginawa tayong makabuluhan. Ginawa tayong maayos para ang buhay natin ay may paglingkod natin sa Kanya, may paglingkod natin sa ating pong kapwa. Opisyal ka man,
elect official ka man, anuman pong kalagayan mo sa buhay, huwag mong ihiwalay ang Panginoon. Kasi apart from Him, we can do nothing. Wala tayong may pagmamalaga sa Diyos. Kaya sa mga oras na ito, marami pong salamat sa inyo. Marami pong salamat sa kunting oras natin pong pagsasama-sama through Facebook. Nawa po ay nagbigay po ng karagdagang paalala yung mga pinag-usapan po natin. Ngayon po matutulog po tayo. Syempre, atin pong sasabihin sa Panginoon kung ano po yung mga nararamdaman po natin. At matutulog tayo ng maayos, pagising natin, magtatrabaho tayo, gagawa tayo para sa ating pong pamilya. At tinitiyak ko po sa inyo, hindi po kayo makakaramdam ng panghihina. Hindi po kayo makakaramdam ng ang buhay natin ay masalimuot. Kasi po, meron po tayong gabay at proteksyon ng ating pong Panginoon. Yan po. Isa po yan sa gusto ko pong maibigay na mensahe na hindi lamang po sa akin, kundi para sa ating lahat, maging kapakipakinabang po ang ating pong mga komunikasyon. So marami pong salamat sa inyo pong lahat. At ngayon pong gabi, tulad po ng ating pong programang Ispay ng Bayan, MWF, Monday, Wednesday, and Friday. At ako nga po ang inyong abang lingkod na bilang host. Ganun po man, sa panahong ito, hindi man po ninyo ako makita sa MWF na atin pong programa dahil nga po sa ang atin pong studio ay nag-iingat din ang nasabi pong may-ari para di yung labas-pasok doon sa kanilang tahanan hanggang tayo po ay naka-quarantine. Ay kahit sa ganitong pamamaraan man lang ay nagkakadaupang palad po tayo sa pamamagitan ng atin po mga suggestion, mga kuro-kuro, o di kaya meron din po tayo. Siyempre, hindi po nawawala yung ating po mga accurate na mga pagbabalita at talakayan na kung saan ito po ang tama. Siyempre, kailangan mapagsaliksik po tayo. So sa oras nito, tayo po ay mag-alay po ng panalangin sa Panginoon. Atin pong ipagkatiwala. Ano man po ang trabaho mo ngayong gabi, panggabi ka, o di kaya bukas na magtatrabaho ka, ikaw man po ay ama ng tahanan, ikaw man po ay ina ng tahanan, ikaw man po ay opisyal ng atin pong pamahalang bayan, ano man po ang katungkulan mo sa oras na ito, sa harapan ng Diyos, tayo po ay pantay-pantay. Wala pong mataas, wala pong mababa para sa harapan ng Diyos sa atin. Tayo po ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Dahil ang Panginoon po ay hindi nakatingin sa mga natapos natin, sa mga ano bang tawag dito? Yung mga plake, kung ano po yung narating po natin sa buhay. Ang titingnan po ng Diyos ngayon sa atin, yung atin po mga puso na handa pong magpakumbaba at handa pong magpasakop sa Kanya sa kinakaharap po natin mga problema. So ngayong gabi po, bago po tayo manalangin ay akin muna pong batiin si Ate Marieta Ali. Good evening po sa inyo. Ayan, good evening po. At ang sabi po, huling salita po ni Sister Yoli, God bless you always, Bro Jolly. Okay, marami pong salamat. Tayo po ay mag-alay ng panalangin sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Sa lahat po ng nakamonitor po sa akin, lahat po ng nanunood, anuman pong sitwasyon, anuman pong kinakaharap po natin mga problema, meron pong solusyon sa atin pong Panginoon. So, lahat ng nakamonitor, lahat ng nanonood po sa atin pong ipagkatiwala sa Diyos, ang atin pong pamilya, ang atin pong trabaho. Ikaw may ay guro, ikaw may ay teacher, yung ating pong mga estudyante, na wala man siya ngayon sa piling mo bilang pangalawang magulang, ay
Siyempre, wala tayong hangad kundi maprotektahan sila habang sila po ay lumalaki, habang sila po ay nag-aaral. So, tayo pong manalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos, aming Ama, sa ngalan po ng aming pong Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na hindi po magiging hadlang ang mga pagsubok, ang COVID-19 sa aming pong mga pangarap, sa aming pong mga buhay. Sa oras na ito, dakilang Diyos, kami po ay nagtitiwala sa inyo. Inyo pong iunat ang inyo pong makapangyarihang kamay sa aming pong bansang Pilipinas. Dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan mo po. Unang-una na po ang aming pong Presidente, Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama po ang kanyang mga trusted person, mga kabinete, lahat ng matataas na opisyal ng aming pong kasundaluhan, mga sundalo, PNP, ang aming pong DILG, higit sa lahat, ang nangangasiwa ng aming pong kalusugan sa aming pong bansa, si Secretary Doke sa pangkalusugan ng Department of Health. Dalangin po namin sa oras nito, Panginoon, patuloy mo silang bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Higit sa lahat, dakilang Diyos, unang-una na po ninyo silang bigyan ng kalakasan, ilayo sa mga karamdaman upang may pagpatuloy nila ang kanilang pangunguna sa aming pong bansang Pilipinas. Salamat dakilang Diyos ngayon pong gabi, sapagkat alam po namin wala pong malayo sa inyo, wala pong mahirap sa inyo, wala pong imposible sa inyo. Kaya mong tumugon sa aming pong mga panalangin. Ngunit bago po ang lahat, as we stand before your throne, make us worthy before your sight. Make us holy before your sight, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na linisin mo kami. Patawarin mo kami kung kami po ay meron po mga pagkukulang. Lahat ng aming po mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ama, cleanse us by the most precious blood of Jesus, ang aming pong mga taga-ugit ng aming pong bansang Pilipinas. Patawarin mo, Panginoon, linisin mo anumang mga pagkakasala na nakikita mo sa puso ng bawat isa. Sa oras nito, Panginoon, mahabag ka sa aming pong bansa. Tulungan mo kami, Panginoon, na maiahon mo kami sa kahirapan, lalong-lalo na, Panginoon, ito pong COVID-19, itong virus na ito na sumasama sa hangin para pumuksa ng buhay ng aming pong mga kababayan. Dakilang Diyos, ikaw po ang kumontrol ng lahat. Dahil alam ko po, Panginoon, you are the same yesterday, today, and forever. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na po pwede naming pagkatiwalaan sa aming pong kaligtasan. Salamat dakilang Diyos ngayong gabi, sapagkat alam ko pong ikaw po ay hindi natutulog. Mayroon kang tenga, mayroon kang damdamin para sa amin na kami po ay inyo pong protektahan. Salamat po dakilang Diyos. Ngayong gabi, ang mga kapulisan po namin, habang sila po ay nagbabantay sa bawat sulok ng aming pong bansang Pilipinas, protektahan mo sila. Ingatan mo sila, Panginoon. Ibigay mo sa kanila, Panginoon, ang kalakasan na kung saan ito po ay galing sa inyo. Protektahan mo sila, Panginoon, na wala mang sino mang mabiktima, mabawas ang buhay itong COVID-19, itong virus na ito, Panginoon. Salamat po. Sa oras nito, dakilang Ama, inaangkin po namin ang katugunan sa aming pong mga panalangin. Hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, maging ang aming pong mga kababayan sa iba't ibang lugar, katulad ng Sweden, Europe, Korea, Japan, Taiwan, Singapore, Australia, lahat ng bansa. Hipuin mo, Panginoon. Salamat po dakilang Diyos. Protektahan mo, Panginoon, ang lahat ng may buhay
At kasama na po, Panginoon, ang aming po mga mahal sa buhay. Ingatan mo kami, Panginoon. Higit sa lahat, inyo rin pong i-provide ang aming pong mga pangangailangan sa aming pong araw-araw. Ang aming pong kakainin, ang aming pong iinumin, ang aming pong daramtin. Salamat po. I-provide mo, dakilang Diyos. Salamat po sa oras na ito. Baging ang mga media man, mga kasama kong mamamahayag na nagpupuyat sa mga oras na ito para mag-antabay ng iba't ibang mga pangyayari sa loob at labas nitong aming pong bansang Pilipinas. Protektahan mo sila, Panginoon. Huwag silang magsawa. At ang dalangin ko, O Diyos, ang makatotohanan lamang, patas na pagbabalita, ang siyang marinig ng aming pong mga kababayan para po hindi po magpanik ang aming pong mga kababayan. Salamat po sa oras nito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, kasama po ang mga barangay chairman, mga kagawad, mayor, mga konsehal ng bayan, at lahat ng opisyal, mga COP sa bawat bansa, bawat bayan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kapulisan sa aming pong bansang Pilipinas. Protect us, Father. Protect us, Father. Thank you, Lord. Salamat po. Inaangkin na po namin ang katugunan ngayong gabi sa aming pong panalangin sapagkat sa lamang po namin inaasa ang kaligtasan at sa lang namin masusumpungan ang kagalingan at kasagutan sa aming pong mga kahilingan. Salamat po. Ito pong dalangin po namin sa iyo. Sa iyo po ang papuri, parangal at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, namin pong Panginoon at tagapagligtas. Everybody says, Amen and Amen. Okay, marami pong salamat sa inyo pong panonood. At ayun po, Success is watching. Si Primel Albar Jacob, thank you so much sa inyo pong pagsang-ayon sa atin pong prayer ngayong gabi. At si Sioli Santos. So, marami pong salamat sa inyo. At ako po ay pansamantala na pong magpapaalam. At hindi lamang po ito ang atin pong mga gagawin. Marami po tayong mga panahon at oras. Kahit through Facebook, through social media, ay tayo po ay magkadaupang palad. At magkaroon po tayo ng mga kumustahan tulad nito para po ma-update po natin yung ating pong mga kababayan. Sa ganito pong pamamaraan ay malaking tulong po para po sa mga kababayan po natin. Para po sa mga kababayan po natin, para po sa kapakanan nating lahat. God bless po. Bye-bye po sa inyo. Bye-bye. Kung pumuli, Jolly Mahusay Tupas po na nagsasabi pong mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang atin pong bansang Pilipinas. God bless us all. God bless po. Ayan po, pahabol po si Nanay Junicia Iglesia is watching. God bless po, Nanay Junicia. Salamat po sa inyo pong panunood sa simpleng programa po natin ngayong gabi through social media ay naipaparating po natin. Kahit tayo po ay makapagpaalala man lang, malaking tulong na po ito sa ating pong mga kababayan. Mapalakas po natin ang loob nila sa nangyayaring kinakaharap po nating problema sa ating pong bansa patungkol po dito sa novel coronavirus o COVID-19. God bless po sa inyo. Bye-bye po. Mabuhay po tayong lahat.